subject. Lahat ay may solusyon. Kung wala na, ibigay ninyo May sa ego, mag-rebel. Marami pang kapinhatian at pagtitiis sa inyong mararanasan. Kung ako'y nasa sa inyo, kayo'y kayo magiging tagumpay. At lagi ninyong tignan kung kayo nakatayo pa sa aking harapan. Amen. Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Katulad ng message ng mga prophet ngayon, yun din ang confirmation mga kapatid ng message ni Lord sa atin. We will pass through the fire, baptism of fire. Kung ano ang nagganap sa Panginoong Yesus, kung anong proseso ang dinaanan ng Panginoong Yesus, kalooban ng Ama yun. Lahat ng pinagdaanan ng Panginoong Yesus, pagdadaanan ng katawan. Kung ano ang naganap sa ulo, magaganap sa katawan. Ang Panginoong Yesus, nang utusan ng Ama, magpabautismo kay John the Baptist, napasahog siya sa otoridad ni John the Baptist. Nagkaroon ng water baptism si Cristo, tapos binaptize siya ng Holy Spirit. Bumaba sa kanya yung kalapate, ang Espiritu Santo na naan sa kanya, at nung ibautismo siya sa Espiritu, dinala siya sa ilang upang tuksohin ng Diablo. At nakapasa ang Panginoong Yesus sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga tukso. Ganon din tayo. Kung paano nagtagumpay ang Panginoong Yesus, tagumpay din tayo. Pero dadaanan natin ang bautismo ng apoy. Kung ano dinaanan ng lahat ng tanunukso, lahat ng temptation ginawa niya sa tarasan niya, puro pansaglibutan eh. Provision, pagkain, proteksyon, para sa health, tapos kapangyarihan, kayamanan. Yan ang dinaanan ng Panginoong Yesus. Natukso ni Satanas. Nakalusot ang Panginoong Yesus, tagumpay siya. Ganon din tayo. Lahat lang ng anak ng Diyos ang babautismuhan sa tubig, babautismuhan sa Espiritu, at babautismuhan sa apoy. Pag hindi anak ng Diyos, hindi dadaan doon. Kasi yun ang dinaanan ng Panginoong Yesus. Hindi ang dadaanan natin, sabi ng Bible. Matthew 3:12. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang diikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, dadapwat ang dayami susuluhin sa apoy na hindi mapapatay. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig. Sa pagsisisi, dadapwat ang dumarating sa hulihan ko'y lalong makapangyarihan. Si John the Baptist nagsasalita dito. Lalong makapangyarihan sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapa. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So walang makakaligtas sa bautismo ng apoy. Kung anak ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, ba't ka susubukan? Eh, subukan na eh. Yung mga anak ng Diyos, kaya susubukan para makagawa ng pagtitiis at maging banal, maging ganap. So yun ang purpose ng Ama. Bakit pinatadaan tayo sa bautismo sa apoy? Kailangan daanan natin yun. Kasi kung hindi dadaanan, hindi gagawa ng mahabang pagtitiis. Sabi sa James 1. Kasi kailangan dumaan tayo sa proseso ng regeneration. May proseso ang salvation. Kaya ito sinasabi ng Panginoon. James 1:2-4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo nahuhulog sa sari-saring mga tukso. Yaman nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang iyong pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Perfect. Gagawa tayo ng sakdal na gawa. Ano gagawin natin? Gawa ng Diyos. Paano natin magagawa ang gawa ng Diyos? Sabi ng mga Israelita, paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Panampalatayaan ninyo yung kanyang isinugo. At ang pananampalataya sa Panginoong Yesus, pamumuhay sa pananampalataya.
Kaya ibinigay yung espiritu ng pananampalataya sa mga anak ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, wala kang pananampalataya. Ang nasa iyo, puro-puro, opinion, haka-haka, idea, philosophy ng tao. Kasi ang bibigyan lang ng Ama ng tunay na espiritu ng pananampalataya, yung mga anak niya, para masigurado kaligtasan. Kaya nga sinigurado na ng Diyos ang kaligtasan, sabi sa Romans 8. Sureball na ang kaligtasan. Kaya sinureball ng Ama ang kaligtasan kasi nakilala na tayo ng una pa. Yung unang kanyang nakilala pa ay tinawag naman niya. Yung tinawag naman niya, pinawalang sala niya. Yung pinawalang sala niya naman, ginurorify niya. Basahin natin yun. Romans 8:29. Sapagkat yung mga nauna pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, predestined na tayo. Maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, kung paano ang dinaanan ng Panginoong Hesus, yun din ang dadaanan natin. Kasi yun ang plano ng Ama eh. Maging katulad tayo ng larawan ng Panginoong Hesus. Kaya dumaan siya sa baptism ng tubig, baptism of the Holy Spirit, baptism of fire. Nagtagumpay ang Panginoong Hesus, tagumpay din tayo. Marami tayong kabigatian dito sa lupa. Marami tayong tiisin. Pero iniligtas tayo ng Diyos sa lahat ng iyon. Kasi walang tukso na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin kaya. Naglaan din siya ng paraan ng pag-iilag. Kaya tagumpay. Sapagkat yung mga unang kanyang nakilala, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang pinagpapala ng Diyos, mga panganay. Kaya mo yung panganay ng Egypt, pinatay niya. Pero yung panganay ng Israel, pinagpala niya. Kaya lahat ng mga panganay, pinagpala, lalo yung male womb opener. Kung ang panganay lalaki, holy to God yun, sa kanya yun. Kasi sa kanya yung lahat ng firstborn ng Israel. Sapagkat yung mga itinalaga naman niya, kanyang tinawag naman. At ang tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang inaring ganap naman, niluwalhati din naman niya. So past tense na, tapos na. Nung makita ng Ama na tayo mga anak niya, inihanda na ang ating lalakaran sa umpisa pa lang. Kasi ang tao, gumagawa siya ng mga plano sa buhay. Pero ang Diyos na nagtutuwid. Kaya sinubaybayan na tayo ng Ama sa simula pa lang. Fetus ka pa lang, sperm cell ka pa lang. Nasubaybayan ka na ng Ama. Hanggang sa dumating ang time na manampalataya ka, nang dumating na yung time na yun, na kailangan ka ng tawagin, ito na tayo. So, justified ang ating spirit. Pero kailangan ang espiritu, kaluluwa at katawan ay datang banal pagdating ni Kristo. Kaya ipipreserve ng Diyos ang ating kaluluwa at katawan. Yung katawan, hindi nare-repair yan. I-glorify lang yan, papalitan. Pero yung kaluluwa, magkakaroon ng, ng tinatawag na pagbabagong likha. Ang unang babaguhin sa atin, pag-iisip. Pag hindi nagbago ang pag-iisip ng isang tao, hindi mababago ang buhay niya. Hindi makakasunod ang katawan. Bakit? Kung ano yung sinasabi ng isip, gagawa ang katawan eh. Kaya yung katawan, instrumento lang yun ng Diyos. Kaya yan ang templo ng banal na Espiritu. Kaya pag-ingatan niyo yung katawan. Pagkat yung katawan, dyan nananahan ng Espiritu Santo. Dyan nananahan ng kaluluwa at Espiritu mo. So, kailangan po dumaan tayo sa proseso. At pag dumaan sa proseso, mapakabigat na dadaan ng bautismo sa apo eh. Alam niyo yung gold, maraming impurities yan eh. Ang impurities ng gold, yung mga chemical na kasama niya. Na mga metal din. Kasi nung magkaroon ng weathering, nagkaroon ng paggawa ang earth ng mga diamonds, ng ginto. Sa mga ginto, may humahawang impurities yun eh. Katulad ng zinc, ng lead, ng copper, ng silver. Ngayon, ang gagawin niya para lumabas ang pagkaginto, dadaan sa apoy. Ganon din tayo. Para lumabas ang pagkaginto na, ang dami nating impurities. Nahahawa tayo sa mundo. Ganon din yung gold eh. Nahahawa siya sa impurities ng mga metal sa mundo, sa earth. Kaya ang gagawin ng apoy, aalisin yung impurities.
Aalisin yung lead, yung zinc, yung copper. Ang pinakamadaling maalis dyan yung zinc, kaya yung lead. 300 degrees centigrade lang, tunaw na yun eh. Ang mahirap alasin, alam nyo, yung copper, tsaka silver. Kasi umaabot ka lang, 1,000 degrees centigrade din yun eh, para maalis mo yun eh. Pero ang gold, pinakamataas yun, 1,069 degrees centigrade para matunaw mo ang gold. Ang gagawin ng Diyos, consuming fire lang. Parang yung burning bush. Nagsisilab yung bush, pero hindi nasusunog yung bush. Nananatili. Ganon din tayo eh. Ang aalisin doon sa atin ng apoy, impurities, para malantad ang pagkaginto. Kasi mas mahalaga yung kaligtasan natin kaysa sa ginto, sabi sa 1 Peter 1:5. Na 1 Peter 5:6 na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong itinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, pinadumpay kayo ng muling pagsubok. Kaya yun ang message kanina, dadaan sa kahirapan. Mulit-muling pagsubok. Pero matatag tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan kailanman. Mananatili tayo matatag at matibay. Ang Diyos na magpapatibay, magpapatibay. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masusumpungan ito sa ikapupuri, ikaluluwalhati, ikarangalan sa pagkahayag ng Panginoong Jesucristo. Kasi kailangan dumaan tayo dun eh. Para pagbaba ng Panginoong Jesus, banal na tayo. Walang bahid dungis na iglesia. Iaalay tayo ng Panginoong Jesus sa Ama. At malapit na yan. Nagsimula na nga katulad ng Diyos sa iglesia. Judgment begins in the house of God. Sabi doon sa Matthew 3. Nandun na yung palakol eh. Ihihiwalay na yung mga Matthew 3:11. Matthew 3:10. At ngayon ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol, inihahagi sa apoy. So yung mga dating kasamahan natin na hindi nagbunga ng mabuti, masama, binubunot ng Diyos. So, kaya nilinis ang buong iglesia. Nagsimula tayo sa CHCCP. Nilinis yung CHCCP. Pumunta sa LCJ Mini, nilinis yung LCJ Mini, ACLJ na tayo ngayon. Hanggang 3 lang yan. Wala nang susunod yan. Iba na lalabas to kapag So tayo, mapalad tayo. Bakit? Yung dinaanan ng Panginoong Jesus, dinaanan natin, hindi tayo pinabayaan. Bakit? Mga anak tayo. Kaya sabi sa John 16:33, ganito. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan nyo ang loob, dinaig ko na ang sanlibutan. So dito daw sa earth, maraming kapighatian. At usually, ang kapighatian natin, alam nyo, yung wala kang ginagawang masama, inuusig ka, tas may sakit. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit tayo nagkakasakit. Yung sakit na yan, paraan ng Diyos yan para magawa mo, magkaroon ka ng kasakdalan, magkaroon ng pagtitiis. Kasi kung wala kang sakit, paano mo titiisin yung isang bagay? Titiisin, pero hindi ka mamamatay. May kasabi ang Diyos, hindi ko kaloobang alisin sila kung hindi alagaan sila at iligtas sa masama. So ang gagawin lang natin, mananatili tayo sa pananampalataya. Kasi hindi tayo makakaiwas sa kapighatian. Sabi sa Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ito si Pedro. Si Pedro na mulo sa Israel sa mga apostol ng Israel
At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Marami na nga, mga pa. Talagang kumpirmado, ang dami nating kapighatian. Kailangan tayong magsipasok sa kaharian ng Diyos. So hindi pwedeng umakyat ang Panginoong Yesus sa langit, maupo sa kanan na hindi niya natapos. Consumatum est. Natapos niya lahat hanggang kamatayan niya sa krus. Tapos lahat. Di ba sabi niya nga, dumaan siya sa amin, sa cup, sabi niya, nakita niya yung paghihirap na lada. Sabi niya, Ama, pwede ba? Huwag na to. Pero hindi, Ama, yung kalooban mo. Ganon din tayo. Yung ininom na cup ng Panginoong Yesus ng suffering, hindi ng cup na iinuman natin. Pero sabihin din natin yung sinabi ng Panginoon, not my will, but the will of the Father. Ama, titiisin ko ang lahat. Ang kalooban mo ang maghari sa akin. Magpakatatag tayo. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Basahin din natin ang 57 kasi napakahalaga nito. Therefore, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So nagtagumpay na daw tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At sabi niya, cheer up. Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Nagtagumpay ako, tagumpay kayo kahit napakaraming kapighatian. Sabi sa Psalm, napakaraming kapighatian na matuwid. Ngunit ililigtas sila ng Diyos sa lahat ng iyon. So sige, anong kapighatian dinaanan nyo na hindi kayo nakalusot? Merong time na parang hindi ka makakalusot, pero nakalusot. Di ba? Kasi dadaan talaga tayo, hindi pwedeng hindi dadaan eh. Ito yung 58. Kaya nga mga kapatid ko minamahal, kayo'y magsipatan. Huwag makilos na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Saan tayo sasagana? Sa gawa ng Panginoon. Ano yung gawa ng Panginoon? Panampalatayaan mo'y sinugo. Kaya nga nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus, siya ang apostol ng Diyos. Nananampalataya tayo kay Brother Man, siya ang apostol ni Kristo. Nananampalataya tayo sa ating lahat na isinugo tayo ng Diyos. Tayo ang mga anak niya. At tatapusin natin ang landasing ito. Consumatum est. Kailangan matapos. Kasi ang nangyari sa Israel sa Deuteronomy 8:2, ganito eh. Ang nakapasok sa Kanaan eh, yung mga inalalaya ni Joshua na lang eh. Yung mga matatandang mga sinaunang mga first generation, pinagkakain ng lupa eh, tinagat ng mga ulupong eh. Di ba ganyan din na nangyari sa iglesia natin? Yung mga firstborn natin dito, nakamatay ng lahat. Sumunod, yung iba, mga suwail, kinain ng lupa. Mga nagrebelde, natunglaw ng mga ahas. Pero yung nalabi, si Joshua na ngayon na ginamit ng Diyos. Joshua is Yesue. God saves. God saved the Savior. Kaya yung Jesus the Savior. Si Joshua, Jesus din ang ginawa niya. Iniligtas niya ang Israel papuntang promised land eh. Ang promised land natin, langit eh. Parang ganun din ang ginawa eh. Ito sabi sa ito, sinubukan eh. Kaya merong bautismo pa noong pa lang sa Israel. Ito sabi. Umpisahan natin ng 1. Ang lahat ng utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo mabuhay at dumami at inyong pasukin at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Inyong alalahanin ang buong paraan na ipinagdubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanya mapagkumbaba ka at subukan ka at maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin o hindi ang utos ng Diyos. Kaya dumadaan tayo sa baptismo para malaman mo kung ikaw ay susunod talaga sa Diyos at malaman mo anak ka pala ng Diyos. Kasi kung hindi ka susunod sa utos ng Diyos at dadaan ka sa apoy,
ay hindi ka anak ng Diyos. Kaya pinagsusuri tayo. Sabi sa Galatians 6:3. Sis 3-4. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang ginagaya niya. So wala kang kabuluhan pag wala sa iyo Espiritu Santo. Kasi ang gumagawa sa atin Diyos, hindi tayo. Kaya isinugo Espiritu Santo para manahan sa atin. Binautismo tayo sa Espiritu Santo para pagdaan natin sa apoy, tagumpay tayo. Kaya nga, dumadaan na tayo sa apoy ngayon, papunta sa langit. Suriin mo sarili mo. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. Tignan mo kung ang gawa mo, gawa ba ng Panginoon? Galatians 2:20 na ba? O ikaw pa rin yung dati? Yung Galatians 2:20 ang ikinabubuhay ko ngayon sa lamang, pananampalataya. At ang pananampalataya ito sa Panginoong Jesus ang sinugo ng Ama. So yun na ba yung buhay mo ngayon? Araw-araw ba? Idinideclare mo ba araw-araw ang faith mo? Kasi faith cometh after hearing and hearing the word of truth of God. So kailangan i-declare mo sa sarili mo, Ama, tulungan mo ko, anak mo ko ang Diyos. Susunod ako sa lahat ng gusto mo, huwag mo kong mababayaan. I-guide ako ng Espiritu Santo sa puntang langit. Siya sa atin ng kanyang sarili lamang upang magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili at hindi tungkol sa iba. So magkaroon ka ng kapurihan. Praise yourself. Reward yourself. Pag nandun talagang naghihirap ka, nagsusumikap ka sumunod, alam mo talagang sumusunod, nagpapahirap ka, reward yourself. Papurihan mo sarili mo, huwag iba. Huwag mong siyasatin ng iba. Pag siniyasat mo yung iba, dami mong makikita. Siyasatin mo yung sarili mo, baka nga wala ka pang makita kasi self-righteous ka. Ipasiyasat mo sa Diyos ang sarili mo. Magpasiyasat ka sa Diyos para maalaman mo talaga ikaw ay tunay. Kasi gagawa ang Panginoon sa iyo na siya ang gagawa ng pagtutuwid sa buhay mo. Sabi sa Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakanta ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga landas. So ang tao daw kumakanta ng kanyang lakad, nagpaplano sa buhay. Ngayon habang nagpaplano tayo sa buhay, kung may mali doon, kumuha na ka ng Diyos, itutuwid yun. At isusulat lahat yun sa aklat ng Book of Remembrance. Ang lahat ng gawa ng Panginoon isusulat sa aklat ng Book of Remembrance, sa Book of Life. Kaya lahat ng gawa natin nakasulat dun eh. Bawat araw na ginawa ng Diyos sa atin, unbeliever pa lang tayo, nakasulat na lahat yun. He is the Alpha and the Omega. He is the first and the last. He is the author and the finisher of our faith. Ang lakas ng echo. Sabi sa Job 5:17. Narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong walang kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. So yung mga plano natin, itutuwid ng Diyos. So sasawayin ka. So magala ka pag ikaw itinutuwid ng Diyos, anak ka. Kaya huwag kang malungkot dahil napakaraming pagsubok dumadaan sa buhay mo. Ikagalak mo yun kasi karamay ka sa hirap ni Kristo. 1 Peter 4:12. Kaya pag marami kang palpak, maraming frustration, mas maganda yun.
Bakit? Mas marami kang matututunan, mas marami kang maaayos sa buhay. Kasi kung self-righteous ka, wala ka nakikita mali sa buhay mo, self-righteous ka. Saan ka pupunta? Palalo ka. So magpakumbaba tayo sa Diyos upang sa kapanahonan itatas niya tayo. Sabi sa 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. So nakakapagtaka, wala ka namang ginagawang masama sa opisina. Bakit galit na galit sa iyo yung mga tao sa paligid? Wala ka namang ginagawang masama sa kapitbahay. Hindi ka nga nakidiyan, nasa bahay ka lang nga lagi. Bakit kung pagchismisan ka, gano'n na lang? Bakit ang persecution na... huwag ka nga magtaka eh. Sabi ng Diyos eh. Dito sa mundo, maraming kabigatian. Pero magala kayo, tagumpay ako, tagumpay din kayo. He that is in you is greater than he that is in the world. Kundi kayo magalak sapagkat kayo karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian ay magalak kayo na malapis sa ila. So mahayagin. Sabi sa Romans 8:17. At sa mga anak ay mga tagapagmana nga, kasama ang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwalhati namang kasama niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat-dapat itumba sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. So napakatindi nung inihahanda ng Diyos sa atin. Sino yung makakalusot? Napakatindi. Sabi ka nga, uncomparable eh. Pagdating sa langit, puro surprise yun. Bakit? Hindi ipinalam sa atin ngayon eh. Mas maganda yung surprise. Mabibigha ka talaga. Talagang antindi. Yung goosebump mo matindi. Talagang kikilabutan ka na todo. Grabing glorification ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya kailangan i-glorify yung body. Kasi yung glory of God, hindi pwedeng tagalan nyo ng hindi glorified body. Mamamatay. Kaya ang gagawin ng Diyos, i-glorify body tayo para pag nakita na natin ang Ama, grabing glorification ng Ama. Walang makapag-describe sa Ama kung ano ng Ama eh. Para lang itong nagniningning na hinto. Daya mo, nagniningning lang siya. Pero pagdating sa langit, makikita na natin ang mukha ng Diyos. Katulad ng mga anghel na nakikita nila ang mukha ng Ama sa langit. Araw-araw kasama nila. Kaya ako nagtataka, bakit ito si Lucifer na full of wisdom, tanga. Full of, pinili mo nakikita niya ang mukha ng Ama, ng Espiritu Santo. Tapos, inihanda pa sa kanya yung director ng worship sa langit. Ngayon, wala na. Wala na. Ungas siya. Nagtakatanga-tanga sila. Yun ang full of wisdom na nagtakatanga-tanga. Buti si Solomon na full of wisdom din. Pero nagsisi. Kasi si Satanas, hindi nang pwedeng magsisi. Wala nang kapatawaran ng ginawa niya eh. Deliberate foul. Intentional. Kilala niya ang Ama eh. Ang Espiritu Santo, si Jesus Christ. Kilala niya eh. Alam niya lahat eh. Kaya sabi sa Bible, ang mga anghel ng Diyos nakakaalam ng lahat ng mga bagay dito sa lupa. Sa lupa lang. Sa langit, hindi. Kulang ang kaalaman nila. Pero yung mga anghel na yan, alam nila eh. Nagsisigawan nga sila nung creation, di ba? So, kaya hindi na pinatawad ng Ama ang lahat na nagkasalang anghel. Walang kapatawaran dahil tayo tao, galing tayo sa alikabok. At ang alikabok, galing sa earth. Kaya yung impurities ng earth, dumadapo sa atin. Kaya sabi, maglinisan kayo ng mga paa. Dahil nasa mundo pa tayo eh. Nabubuhay pa tayo sa mundo rito. Mahahawa tayo sa alikabok ng mundo. Maraming impurities, katulad ng gold. Bago makukuha ang gold, minimina yan sa mga ilog, sa mga batis. O kaya yung mga mother load, ang dami niya. Pag nakuha mo yung gold, para yun ay maging purong-purong gintong-ginto, dadaan sa apo yun. Katulad natin. Para maging purong-purong ginto tayo, dadaan tayo sa bautismo ng apoy. Sikaraya 13. Ito yung talagang tugman-tugma ito sa iglesia natin talaga.
Sukat na sukat ito talaga eh. Xerox copy ng bit ng Sicaraya 13:7 to 9 ang iglesia natin. Basahin ko sa inyo. Gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupay mangangalat. Di ba nung mamatay si Brother Manny, kumalat? Kumalat ang iglesia natin. Yung NCJ Ministry, kumalat yan eh. Nung kumalat yan, for the meantime na buo, 3 obispo, si Elmo, si Garding at ako. For the meantime lang yun. Pero hindi eh. Mayroong prophecy kasi magaganap na ganap sa iglesia natin. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay. Kita nyo na ganap, di ba? Yung CHCCT nilinis, LCJ na nilinis. Nung linisin, 2 bishopric ang nawala. At matitira lang isa. At mapalad tayo. Kasi nahiwala yung bishopric na hindi na sira na LCJ. Hindi na kayang buuin ng LCJ. Basura na. So pinalitan ng bago ACLJ. Amen, come Lord Jesus na tayo. Ang 2 bahagi maihiwalay sa at mamamatay. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. So may naiiwan eh, munting kawan. Sabi ng Diyos sa Luke 12:32. Magala kayo munting kawan sapagkat nakakalugod sa Ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Munti lang eh, 1/3. Katulad nung nung dito sa atin, sa mundong ito, lahat 1/3 lang ng buong mga nilalang ang ipapalit nun sa langit. Kasi 1/3 yung nawala. 1/3 yung nawala na sumama kayo sa tanan. Ngayon, papalitan niya ng mga tao ng Diyos na 1/3 din, bubuuin. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Kaya huwag kayong magtaka, bakit marami sa atin ang may sakit. Ako, ang dami kong sakit. Pero patay mo lang ako, buhay pa ako. Ang Diyos ang bumubuhay, ang Diyos ang magtiwala ka lang, kahit may sakit ka, hindi ka mamamatay. Yun ang sabi na kay Martha, kay Maria ni Jesus Christ. Nananampalataya ka ba na ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay mabubuhay? Opo. Naniniwala ka ba ang sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay? Sapagkat meron dito sa ibabaw ng bato na nakatayo, na hindi mamamatay hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus. Sana tayo yun. Ipag-pray lang natin ang ipag-pray. Kasi ang panalangin na matuwid, dinidinig ng Diyos. Kung lahat tayo matuwid, ipinipray natin, Panginoon, Ama, i-preserve mo po kami, Panginoon. Dumaan na kami sa maraming paghihirap, maraming pagsubok. I-preserve mo kami, loobin mo, buhay kami lahat sa araw na yun. Dadat ng kami ng Panginoon is buhay. Kahit may sakit pa kami. Kasi siya pumapalay, siya bumubuhay. Kahit pa naghihingalukat, ayaw kang patay, hindi ka pumamatay. Eh kung naghihingalukat, ginusto ng Ama, pababain na siya, kompleto na bilang ng ito. Hindi ko ka namatay, di ba? So yung tiwala yun ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung pananampalataya. Ikaw ba'y sumasampalataya? Ano ba ang pananampalataya mo? Kasi sa akin to, ang pananampalataya ako, kasi ang dami kong sakit eh. High blood ako, may diabetes ako, yung aking spinal cord, patapos na ang gawa eh. Kaya ako dahil po ang dami kong hardness eh. Ang pananampalataya ko, Panginoon, sabihin mo lang. Sabihin mo lang, i-announce mo lang na si Larry magaling na. Si Larry wala nang sakit sa spinal cord. Si Larry magaling na yung high blood, magaling na yung diabetes. Sabihin mo lang, hihintayin ko yun. Yun ang hihintayin kong gawin sa akin ng Diyos. At ako naniniwala, ang dami na niya pinatunayan nga sa akin, nangyari. O hindi pwede niyang gawin yun, pwedeng gawin ng Diyos, buhay tayong lahat. Walang mamamatay sa atin kahit may sakit pa. Kasi siya pumamatay, siya bumubuhay, sabi sa Deuteronomy 32:39. Tignan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin.
ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Nung araw, alam nyo, kinokontra ko to eh. Ba't naman papatay ang Diyos? Mabait yun, di ba? Eh, nung mabasa ko ito, oo nga, pumapatay ang Diyos. Ang akala ko si Satanas lang ang pumapatay eh. Ang Diyos pala pumapatay, kaya kahit magpakamatay ka, hindi ka pa mamamatay, buhay ka pa. Hindi ka pa pinapatay eh. Pero kahit nag-iingat ka, natutulog ka lang, patay ka na. Kasi ang Diyos ang nagtagda ng kamatayan. It is appointed unto man to live once, and after death, judgment. So nagtalaga ang Diyos ng araw ng kamatayan mo at kapanganahan mo dahil weather eh. Pero siya pa rin ang magdidesisyon kung yung itinalaga niyang araw at oras mamamatay ka, pwede hindi. Kung gustuhin niya. Si Hezekiah, si Haring Hezekiah, mamamatay na yun eh. Sabi ni Isaiah, Haring Hezekiah, mamamatay na po kayo, sabi ng Diyos. Nag-pray ng todo si Hezekiah. Kasi mabuting hari si Hezekiah, siya lang ang sumunod sa aral ni Moses, sa utos ni Moses. Kaya nakabalik ang Israel eh. Pero nitong bandang huli, lumaki na naman ang ulo, gumawa na naman ng anomalya. Eh sabi ng Diyos, papatayin ka na. Nag-pray si Hezekiah, narinig ng Diyos ang tinig ni Hezekiah. Pinatawad ang kasalanan niya. Sinabi niya kay Isaiah, sabihin mo, gininig ng Diyos ang panalangin mo, Haring Hezekiah, bubuhay ka pa. 15 years. Biruin mo, 15 years. Ang tagal din nun. 1 year nga lang eh, kung ano na mangyayari. Binuhay pa si Jesus. So, ibig sabihin, kung mamamatay ka man, pwede kang hindi patayin ng Diyos kung talaga matatakot ka sa Kanya. Proverbs 10:27, ang pagkatakot sa Diyos, pagpapalao ng buhay. Hahaba daw ang buhay mo pag natakot ka. Ibig sabihin, sunod ka ng sunod sa kalooban niya, hahaba ang buhay mo. The Word of God is health to the flesh. Kaya ang gagawin lang natin, sunod lang tayo ng sunod. Manampalataya lang na manampalataya. Huwag mo lang tignan yung nakikita mo o naririnig mo. The just shall live by faith. Not by might, not by what you see or what you feel. Not by sight. So yun lang ang gagawin natin mga kapatid. Makikita mo, gagawaan. Mag-practice tayo manampalataya. Ano man ang pinagpipray mo, huwag mong tignan malaki ba to o maliit. Noong una, tingin ko, napakahirap nung pinagpipray ko eh. Kasi humihingi ako ng sasakyan sa Panginoon eh. Para kay baby. Kasi ubos ang pera namin sa Grab lagi. Tarot pa rito kami sa ospital. Ay ko, Panginoon, maawa ka naman sa amin. Ubos pera namin lagi. Pamasahe lang eh, sa Grab eh. Bigyan mo nga ako ng sasakyan ko. Kung bibigyan mo ako ng sasakyan, gusto ko Fortuner. Fortuner gusto ko. Yun ang gusto ko sa sasakyan Fortuner. Iba yung forma noon, kahit yung mga talo nga ng mga bagong labas na model, pero iba pa rin ang forma ng Fortuner. Lalaki, dating ito eh. Ang nakikita ko may Fortuner, mga drug lord, kaya mga milyonaryo. So, matindi to eh, matindi sa pero kita mo, binigay pa rin ng Panginoon. Ibinibigay yung pagnanasan ng puso natin. Basta huwag ka lang matakot. Mag-pray ka na mag-pray hanggat hindi dumarating. Huwag mong tantanan ng prayer. Huwag kang titigil ng panalangin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17. Magsipan. Hello. Hey. Magsipanalangin kayo walang patid. Pray without ceasing. Walang patid na panalangin. Kaya mo bang manalangin na walang patid sa isip? Hindi. Bakit? Ang hirap nun. Biruin mo, walang patid ka mananalangin sa isip, hindi magpapaulit-ulit ka lang na yung prayer without ceasing by tongues. Kahit abutin ka pa ng isang araw sa prayer, wala. Alam niyo nung ma-MRI ako, may SM mo pa si Daniel nun eh. Kasi nga sira na likod ko, hindi na ako makabangon eh. In-MRI ako, 32,000 pala, may SM mo. Kaya, Ray, SOS, nawawala baterya. Alam niyo, ang proseso pala ng MRI, ilalagay ka dun. Para kang alien dun sa loob ng tube. Tapos ang instruction, namamatay rin. Hello. Hi.
Ayaw ng hello, hi. Ayaw pa rin. Hello, hi. So alam nyo, pag pala ikaw kumilos doon, uulitin na naman. Alam nyo, ginawa ko. Ay ko, Lord, ayoko na magpaulit-ulit dito. Ano ba gagawin ko? Pray in tongues. Yun ang dumating sa pray in tongues. Nung simula ako ipasok doon, di walang galaw. Ang isip ko nasa puro prayer in tongues lang hanggang sa matapos. Nung binuksan na yung tube, nung stop dun okay lang sa akin, parang kulang pa. Kasi pag nagpe-pray in tongues siya, parang tumitigil yung oras Bakit? Pray without ceasing yan Pwede ka mag-pray na mag-pray kahit walang oras Kaya yun ibig sabihin nun, pray without ceasing. Nakaupo ka, nakatayo ka, naglalaba ka, nagpaplantsa ka, nagluluto ka, naglilinis ka, nakasakay ka sa jeep, bumibiyahe ka, mag-pray ka. Mag-pray ka ng kahit yung sa isip lang. Huwag mo namang sasabihin, baka sabihin, loko-loko ka. Pag narinig ng matabi mo, may loko-loko dito. Lalo naman kapag nag-tongues ka, lalabas mo, lalo loko-loko ka. Yung nga yung mag-pray ka lang nang magsasalita, yung mag-pray ka pa sa tongues, lalo loko-loko dating sa yun. Anong malay nila doon? Kaya ang ginawa ng Diyos, mananalangin tayo sa ating pag-iisip, mananalangin din tayo sa Espiritu. 1 Corinthians 14:15. Ano ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa aking pag-iisip. Aawit ako sa Espiritu, aawit din naman ako sa pag-iisip. So, maliwanag yan. Magpe-pray ka sa isip, magpe-pray ka sa Espiritu. Para walang patid, pray in tongues. Sigurado yun At kailangan sundin din natin yung manalangin ka ng lahat ng uri ng panalangin. Ephesians 6:18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. So maraming uri ng panalangin Panalangin sa pag-iisip, panalangin sa Espiritu, sa tongues. So lahat yan gagawin mo, lahat ng uri ng panalangin. At daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan, at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So ito ba nagagawa mo? Meron kami naman devotional time of prayer. Ikaw ang maglagay ng oras mo. Kasi si Daniel naglagay ng oras 3, 9, 12 ang prayer niya Si David, 7 times a day, nagpe-pray siya. Ngayon tayo, yung devotional prayer mo, ibig sabihin devotional, nakalaang oras para sa pananalangin sa Diyos. Ako usually, pagkatapos kumagising ng madaling araw, ewan ko sa inyo kung saan kayo dinadala ng Diyos sa prayer, devotional time ko yun. Mananalangin kang walang patid sa lahat ng mga banal. So, iisa-isahin mo mga kapatid mo. Unahin mo yung asawa mo dahil charity begins at home. Ang pag-ibig nagsisimula sa loob ng bahay. Sa asawa mo muna. Tapos mga anak mo. Tsaka mo na isunod yung magulang mo. Hindi mo na pamilya niya. Kamag-anak mo lang yan. Yung pamilya mo, ang ipagpe-pray mo, asawa mo, mga anak mo, then kamag-anak mo, tatay mo, nanay mo, kapatid, then yung church. Hanggang sa iisa-isahin mo, titiyagain mo. Kasi yun ang sabi ng Diyos May daing patungkol sa lahat ng mga banal. So magkaroon tayo pag sanay ka na yan sa prayer na yan, gagawin mo na lagi yan. Para lang yan exercise ng katawan, di ba? Kahit ayaw mo, gusto mo mag-exercise, sanay ka na Sanay na yung katawan mo Ano ba yung tawag doon? Zumba. Gusto mo mag-zumba, dapat samba. Magsumba ka na magsumba, pero magsamba-samba ka. So, yun So, yun ang plano ng Diyos sa atin Magkaroon tayo ng devotional time. Pag nakita ng Diyos yung gagantimpalaan ka, sabi. Kung gusto mo manalangin, pumasok sa kwarto, manalangin ka, nakikita ng Ama, at gagantimpalaan ka niya. So, yun, magsanay ka. Alam niyo, pag hindi kayo sanay mag-pray, para may Alzheimer's disease. Nakakalimutan mo lagi. Pero pag sanay ka na, yung sunod-sunod nun, masusunod-sunod mo na yun. Bakit? Sanay na Repetitive ang utak natin
Ang utak natin nakakatanda ng long-term memory pag repetitive. Kinakailangan lagi mong ipipipre yun. Pag lagi nyo, sunod-sunod yun, makakabisado mo na, hindi ka na mawawala. Usually ako, nararanasan ko yan, nagpe-pray ako, talagang sumisingit si Satana. Nagpe-pray, Panginoon, yung mga anak ko, gawin mo ng totoong Kristiyano. Si Peter, ganito, ganyan. Si Daniel, si Daniel. Tsaka po yung yung labanos. At tsaka po yung panghalo doon sa sinigang. Bakit? Hindi ka sanay mag-pray eh. Pero pag sanay ka mag-pray, papasok na pang sinigang doon, pang adobo. So ganun mga kapatid, kailangan mo mag-practice. Practice makes perfect, mga kapatid. Amen.